Isa nga pong malakas na palakpak para sa ating Panginoon. Palakpakan natin yung praise and worship, yung hudyat at saka yung kaloob. Ang ganda ng kanilang mga sayaw. Sino dito ang gustong pagpalain sa umagang ito? Taas ang kamay. Lahat gustong pagpalain. You know, the secret of abundance is not only by God's faithfulness. Isa sa napakahalaga na katangian ng isang mananampalataya ay yung ating katapatan sa Diyos. Number one, yung faithfulness. There are always two ways. Dalawang bagay po ang dapat nating matatandaan sa buhay bilang isang mananampalataya. Yung God's faithfulness and your faithfulness. Yung ating katapatan po. Example, pag kayo mga farmer, yung mga nagtatanim, sabi nila, di ba, nung nauso yung mga plantito-plantita, meron daw mga tao na merong green thumb. Alam niyo yun? Kasabihan ng matatanda, may green thumb, na kapag sila ay humawak ng halaman, nag-alaga ng halaman, siguradong yayabong at lalago, mamubunga ng sagana. Paano kung wala kang green thumb? Pwede naman din, di ba? Ang sabi nila, yung mga tao na magaling magtanim, mahusay magtanim, they are always hoping for the sun, for the rain, that God can give doon sa plants, sa halaman. Pero may mga tao rin naman, di ba, na hindi naman pa pwede na, total faithful naman ang Diyos eh. May tutubo naman talaga dyan na halaman at pagkatapos lalago, no? Hindi pa pwedeng ganun lang. If you want to be blessed, kailangan meron tayong gagawin. It doesn't work that way, na ikaw ay aasa lang, may pananampalataya ka, pero wala kang ginagawa. Paano kung tutubo yun kung hindi mo inahawakan o hindi mo kinukultivate, hindi mo siya dinidiligan? But you have to be faithful, steward also. Ang lahat ng meron tayo dapat maging mapangalaga tayo sa mga bagay na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. For what God has blessed you, you are accountable. Ang problema sa atin, di ba, mga Kristiyano pa naman, ang problema sa atin, ito, naniniwala tayo sa blessing, yes, pero hindi tayo naniniwala minsan sa pagbibigay. We're always receiving and receiving, but giving, hindi natin ma-apply sa mga buhay natin yan. Sino dito ang gustong magkaroon ng sariling bahay? Taas ang kamay. Taasan nyo. Yeah. Mga nangungupahan, di ba? Ang sarap pagka ikaw ay may sariling bahay. Right? Pero hindi babagsak mula sa langit yung bahay. Kung pray ka lang ng pray. Walang aksyon, walang ginagawa. Kasi tingnan niyo, pagka nagrerenta ka ng bahay, di ba may landlord? May landlord ka, di ba? Nagrerenta ka ng bahay, may landlord eh. Hindi naman lahat ng landlord, Kristiyano o born again Christian. Kung mapapunta ka ron sa hindi Kristiyano, pasensya ka. Kasi magkakatapusan pa lang, sinisingil ka na kagad. Pero kapag ka meron kang own house, ibig sabihin, you have the authority over your house. Meron kang otoridad, meron kang kapangyarihan para sa iyong sariling bahay. Hindi ako katulad ng mga nagsasabi, Pastor, name it, claim it, and you receive it. Do you think it will happen sa isang tao nagsasabi, claim mo na yan, receive mo na yan, mangyayari yan? Yes, faith pa rin yun. Pero kung wala kang ginagawang aksyon, hindi mo marireceive yun. Lahat ng bagay na hiningi natin, hindi basta-basta binabagsak ng langit para makuha natin. You must follow first the Word of God. Sundin natin kung ano ang instruction ni Jesus sa bawat isa. Ang mensahe, ito po ang title ng message natin. Nakapakya na. Bumagal. Ayan. Okay. Basahin natin sabay-sabay ang title. 1, 2, 3. So, kitang-kita natin sa title pa lang. Kung gusto mong pagpalain ka, hindi yung bundat ang tiyan, ha? Hindi yung bundat. Ako medyo bundat na yung tiyan ko, eh. Yung abundance dito, maraming bagay na pwedeng ibigay sa atin ng Panginoon. Pero ang sikreto, we have to be faithful. So, let us pray. Father, we thank you and we bless your name sa oras na ito. Hiling po namin na pagpalain niyo po kami ng isang makabagong kaalaman, karunungan, na manggagaling lamang po sa inyong muntintinig, Panginoong Jesus. Bless us, O Lord, na mas lumawak pa ang pagkaunawa namin patungkol sa mga instruction ninyo at hayaan namin ang pagkilos ng banal na Espiritu. Nawa po sa aming pakikinig ay mas lalo kaming mapalapit sa presensya ninyo. Yung bang maging intimate kami, yung relasyon namin sa inyo ay mas umigting pa. Mas lalong lumalim ang pagkakilala namin sa inyo, Panginoong Sus. Ano nga ba yung mga mensahe nyo na pwede po namin kapulutan ng mga praktikalidad sa pamumuhay namin? And may your
Spirit na siyang maging guro namin. Hayaan nyo ang inyong lingkod na maging tuntungan lamang lagi ng inyong salita. At kayo po ang siyang patuloy na maitaas. Ito po yung samod dalangin namin, punong-puno ng katagumpayan. In Jesus' name we pray. Amen. Palakpak ulit sa Panginoon. Ito yung tinatawag na parable of the three servants. May tatlong yung servants na binilinan ng kanyang amo. Matthew chapter 25 verses 14. I would start off, balik natin balik. Sumobra. Isa pa, yan, okay. Verse 14 and 15. Again, the kingdom of heaven can be illustrated by the story of a man going on a long trip. Ito yung amo. Aalis siya ng matagal. Now, pinatawag niya itong kanyang mga servant. Ang sabi rito, he called together. Now, meron ditong makikita, he called together his servants and entrusted his money to them while he was gone. So napakalinaw. Ang instruction, pinatawag niya yung tatlong servant niya, in a Greek word, pag tinignan natin to, pinatawag niya sa isang kwarto, yung tatlo sabay-sabay, hindi isa-isa ha. He called together, sabi dito eh. Now, next verse, 14. He gave 5 bags of silver to one, 2 bags of silver to another, and 1 bag of silver to the last, dividing it in proportion to their abilities. He then left on his trip. Verse 15 yan ba? Okay. Next verse mo anak. Yan. So pag tinignan natin, pinatawag ng amo yung tatlo, yung kanyang mga servants. Parang kunyari, ganito. Binigay ko kay Brother G 5 silver o 5 coins. Binigay ko naman nasan si Brother Joey. Kay Brother Joey ay 2. Isa naman kay Brother Del, binigay ko. Di ba parang, pag tinignan natin, kung 3 kayo dun sa isang kwarto, magtitinginan kasi, 5 sa akin, sabi ni Brother G, oh, praise God, 5. Sumagot naman si Brother Joey, okay na sa akin yung 2. Pero syempre si Brother Del, iisa ang nakuha niya, ang sasabihin niya, bakit iisa lang yung akin? Bakit iisa lang yung akin? So, there are 3 things na pwede kong i-share sa inyo, bakit ibinaon. I would like to focus doon sa isang binigyan at ibinaon niya yung kanyang binigay ng Panginoon sa kanya. Ano ito? Number 1, comparison. You know mga kapatid, di ba tayo? Mahilig tayong magkumpara sa mga bagay na meron naman tayo at meron yung iba. And one thing that we can see here, comparing yourself to others produces discouragement and inactivity. Naging unproductive ka na kapag gano'n. Tingin ka na tingin sa meron sa kapwa mo na wala naman sa iyo. Mahilig mag-compare. Tingnan nyo, pagka kayo nasa kumpanya, siguro na-experience ito. Nag-apply kayo sa ako, nag-abroad ako eh. Noong nasa abroad na ako, ang daming mga Pilipino na nandun na sila, ang daming mga comparison, sana doon na lang ako sa kabilang kumpanya, malaki ang sweldo. Pero nung nandito sa Pilipinas, kumahog sa pag-a-apply na kahit anong hirap, dinana sila, sige pa rin dahil gusto niya mag-abroad. Pero nung dumating doon, kasi may nakita mga kababayan na mas malalaki ang sweldo kaysa sa kanila. Ano naisip nila? Lipat na lang ako doon. Walang kakontentuhan. Parang sa traffic. Sino dito mga nagmamaneho? Di ba, pag traffic, drive ka, di ba? Nakita mo ang traffic. Tapos umusad yung kanang linya, umusad, di ba? Ang gagawin mo? Tendency mo, lilipat ka, di ba? Lipat ka ngayon. Biglang huminto, eto naman umabante ngayon. Ano isip mo? Lipat ka na naman sa kabila. Mahilig tayong lumipat, palipat-lipat. Sino ngayon ang traffic? Di ba ikaw? Hindi naman yung traffic talaga. Ikaw ang traffic. Kasi ang hilig mong lumipat. You can never be happy if you always comparing. Buti nga sa generation ngayon, di ba? May mga generation, sana all. Alam niyo ba ibig sabihin ng sana all? Di ba? Tingnan niyo, medyo pinaganda lang naman yung sinabi noon eh, sana all. Sana all, ibig sabihin parang, siya meron, ako wala. Sana pareho kaming meron. Yan talagang definition yan. Pinapaganda lang ng social media kung ano yung mga category or words na pwedeng gamitin. Pero actually, di ba, sana all. Sana meron din ako nung katulad niya. Pero lahat naman tayo, meron mga binigay sa atin ang Panginoon. And you can never be happy. Mahilig tayo
ikaw na lang ang mag-invest. Kuya G, si Brother G, ikaw na lang mag-invest. Sabi ng dalawa, ako, dalawa lang eh. Sabi naman isa, di mas lalo naman ako, isa lang. Pag in-invest ko to, wala nang matitira sa akin. At least yung 5, meron pang 4. Pagka in-invest yung isa, yung 2, pag in-invest yung isa, meron pa siyang matitira ng isa. Pero ako, naiisa lang, pag in-invest ko ito, walang matitira sa akin. Number 1 is comparison. Ano pa? Tapos, pinagbibintangan mo yung kasama mo lagi na magastos, waldas sa kanyang pera. No? Ang totoo nun, mga kapatid, alam niyo kung bakit? Kuripot ka lang kasi. Alam niyo naman, kakain kayo sa restaurant, di sana bago kayo makarating doon, nakahanda na, i-share mo doon sa tao. Tapos sasabihin niyo doon sa lagi, naglilibre sa'yo. Ang gastos kasi dito eh. Si pastor, ang gastos niya, kape ng kape. No? Pero, di ba, kuripot ka lang kasi. Para kang hindi si Fernando po, ang bagal mong bumunot sa pitaka mo. Kaya sasabihin mo, ito, waldas to, gastador ito. Yan yung ating mentalidad. Sila na lang mag-support. Kasi, mayaman sila eh. Ako, minimum wage lang naman ang sinasahod ko. Mga kapatid, you cannot be a faithful servant of God if you think that you have not enough. Ibang iniisip natin, sapat lang naman yung sweldo ko. Sapat lang naman yung meron ako eh. Hindi ko na ibabahagi ito. Yun lagi sinusubok, kulang na nga pastor eh, ibabahagi ko pa, i-share ko pa. Maraming ganyan ang mentalidad ng tao, lalo mananampalataya. Faithfulness is a result of gratefulness. Paano ka makapagbibigay ng pasasalamat sa Panginoon kung hindi ka magiging tapat? Kaya faithfulness results to gratefulness. Malaki naman kapital nila eh. Kaya malaki yung business nila. Yan yung think natin eh. Pagka ikaw maliit ang pera mo, di ba, sasabihin mo, tama lang sabi dito. Yung nga bata pa lang yan, may ginto na sa bibigyan eh. Kaya paglaki niyan, meron na siyang mana sa kanyang mga magulang. But I believe in my heart, mga kapatid, ako personal, naniniwala ako, kapag ka gusto kang pagpalain ng Diyos, kahit na yung bubong mo ay bato, tama? Ibubuhos ng Panginoon ang pagpapala sa iyo. Palakpakan natin si Jesus. Ang dami pang naglalagay. Alam niyo yung pusa na gumagano, pusa lalagay sa kotse. May ibig sabihin pala yun, no? Yung pusa lalagay mo pa yung gano'n, yung parang hip-hop, gumagano-gano'n. Swerte daw yun, kotse. Tapos yung aso na stop toys, lalagay mo sa ibabaw ng TV. At pagkatapos yung mga pintuan mo, kailangan pag nagpagawa ka ng bahay, nakaharap sa east o north o sa west, kung saan-saan nakaharap. Pagpapalain tayo ng Lord, wala sa mga ganyang bagay ang gugustuhin ng Lord, pagpapalain ka. Baka natin si Lord. Hindi mo na need yung mga yan. Kapag gusto ni Lord na pagpalain ka. So be grateful with what you have, even small things. Ang hirap kasi, maliit lang kasi yung sahod ko maliit lang yung akin. Hindi ako kabahagi dyan. Yan tayo. Yung parang parang lagi kang api, parang lagi kang down. Hindi naman masama minsan yun, kung totoo naman. Pero kung minsan, di ba, tingnan mo kasi kung ano meron ka. And you know, God is always asking us. Tinatanong ka ng Lord lagi, ba't ka ba hanap sa meron sa kapwa mo? Tingnan mo yung kung ano meron ka. Look, kung ano meron ka dyan sa buhay mo. Ako hanap sa asawa ko eh. Diba? Sabi nga, Pastor, maghanap ka na ng mapapangasawa. Oy, tigilan niyo ako, wala pa akong budget para dyan. So I need a budget. Right? Pero wala pa talaga. So be grateful. Sa ministry lang eh. Ang dami mga out of minister talaga na mga mananampalataya. Ang sabi ng isa, Pastor, soprano kasi boses niya eh. Ikaw ano ba? Alto. O, edi okay din naman. Huwag mong hanapin yung boses mo dun sa soprano. Ano ba alto? Ala sa tono. Nag-gets yan mo? Nag-gets yung joke? Ala sa tono. Kaya pala alto. Pero okay lang din naman. Sa Lord naman, wala sa tono eh. Di ba? Ang maganda, alam mo kung ano yung pwede mong ibahagi sa ministry na ginawa ng Panginoon para sa bawat isa sa atin. Palapakan natin si Lord. Sabihin mo sa katabi mo, qualified kang maglingkod kay Lord. Huwag kang magkukumpara, kapatid. Just like dito sa ating pinag-aaralan, he compared of what he had. Bakit? Kasi silang tatlo nasa loob ng isang kwarto, hindi nga sila tinawag isa-isa eh. Kaya makikita natin, tayo ganun din. Parang ito, ang maganda pa rito sa ginawa ng amo, binigyan talaga sila ng pagkakatiwalaan para sa kanila. And remember, mga kapatid, ang Lord naman hindi tayo bibigyan ng isang bagay na alam niya na hindi natin makakayanan. Tama? So whatever God given to us, kaya natin palaguin yan. Kasi alam niya yung kakayanan natin.
But here, pag tinignan natin, siguro, I was thinking about the two, yung may 5 at saka may 2, galing sila dun sa iisang pinagkatiwala. Because nung siya lang ay nandun sa panahon na isa lang ang binigay sa kanila, pinagyaman nila. Tama? And then, napagkatiwalaan sila sa 2. And then, after ng 2, pinagkatiwalaan sila sa 5. Para sa akin lang, totoo, o nga, no? Sana kung tinawag sila isa-isa, o ikaw 5, ha? Alex, ikaw 2. Hindi pare-pareho sila sa iisang kwarto. And they found themselves kung ano yung binigay sa kanilang amo. Kaya wag mong sasabihin, wala ako yan Sila na lang. Gusto mong punuin ang langit, kapatid? Tama? Lahat tayo, ang goal dapat natin, punuin natin ang langit. Paano? Magpagamit ka sa ministry ng Panginoon. Magpagamit ka dito sa church kung ano ang meron. Ano ang meron ka? Pwede mong i-contribute. It doesn't be small, big, and bigger things na pwede mo iambag dito sa church. Lahat tayo, meron tayong abilidad na pwede tayong makipag-contribute. So we are all here. Marami tayong madadala sa kingdom of God. Palakpakan natin si Lord. Number 1 yan, comparison. Number 2, Matthew 25:24. Then the servant with 1 bag of silver came and said, eto ngayon, bumalik na yung master niya Sabi niya, Master, alam ko po na mahigpit kayo, mabagsik kayo, masungit kayo. Nag-harvest nga kayo ng hindi nyo itinanim Yan yung pagkaka-interpret niya Sabi niya, ginagather nyo, hindi nga kayo nagtanim, hindi kayo nagdilig, hindi kayo nag-cultivate nun, pero kinukuha nyo. Sabi ng isang pinag-anuhan. 25 verse. May mga highlight po ako dyan. Ang sabi rito, I was afraid I would lose your money. So I hid it in the earth. Look, here is your money back. Nagtataka ako rito, I was afraid. The first thing na nakita natin doon sa iisa lang yung talent na ibinigay sa kanya, nag-compare siya. Pangalawa, natakot siya. Natakot siya kasi ang tingin niya doon sa kanyang amo, mabagsik, masungit, pagagalitan siya. You know mga kapatid, parang tayo yan. Explain ko. It is according sa pagkakilala natin sa Panginoon Tingnan nyo rito, lutang na lutang itong servant na iisa yung kanya. Binaon niya Tama, binaon niya kasi natakot siya. Ang pagkakilala niya sa amo niya ay mabagsik, mahigpit, mapagparusa. Tayong lahat dito, ganun din ang pwede maging interpretasyon natin o pagkakilala natin sa ating Panginoong Kristo. Right? Pwedeng-pwede. Ang sabi rito Tingnan mo, pagka dumating yung Judith, si Judith kilala niya? Di ba pag dumating si Judith, ngayon mag-Judith na naman. Judith, Pastor, yung tubig mo, tubig, 400 plus, hindi ka naman gumagamit. Maya-maya, darating internet mo, internet naman. Di lalo na pagka Meralco bill. Naka po, halos hindi mo na mapinta yung Meralco bill. Di ba? Hindi na mapinta yung mukha mo Kasi puro bill na lang talaga. Kaya pag tinignan mo yung sarili mo sa salamin, ano itsura mo? Tingnan mo yung sarili mo sa salamin. Ang pangit mo na, kasi nakakapangit yung mga bills na yan Tama? Pag tingnan natin, andun talaga You know, ang dami mga bagay sa atin na pwede natin makita dito sa kwento na ito. Next slide. Ayaw? Next slide, Jo. Yan. Fear. Ang linaw doon kanina sa binasa natin, natakot po siya. Natakot siya. I give you one example. Remember that when Jesus Christ, nandun siya sa bahay nila Lazaro, ni Mary at ni Martha. Itong si Mary, pumasok bigla, binasag niya yung pabango na alabaster jar, binasag niya at ibinuhos niya ron sa paanan ni Kristo Jesus. Aba, may nag-react. Sino yung nag-react? Si Judas. Ang sabi ni Judas, bakit sinayang yung pabango? Sana binenta na lang. Para yung pinagbentahan, ipamahagi sa mga dukha. Ang ganda ng layunin. Ang ganda. Tama? Sayang. Sabi ni Judas, sana ibinenta na lang. Sa ating paglilingkod sa Panginoon, may naririnig ba kayong boses ni Judas? Uy, huwag ka nang mag-aksaya ng oras dyan. Sayang naman yung resources mong ibinibigay dyan. Ang daming ganyan May mga maririnig ka rin ng boses just like Judas. Sa Bible, si Judas talaga nagsabi, sayang. Marami rin tayong maririnig, sasabihin sa atin, sayang yung panahon mo dyan sa paglilingkod. Sayang yung oras mo dyan. Sayang yung resources mo dyan. Lahat sayang. Kapag narinig nyo, si Judas po yun. Tandaan nyo, si Judas yun ng Bible. Laging nanghihinayang, laging nasasayangan doon sa mga bagay na ibinahagi mo. You know yung babae,
Yun yung pinakamainam na in-accomplish ni Jesus Christ. In-acknowledge niya talaga, sabi niya, itong babae na ito, pinakamagandang ginawa niya sa akin habang ako'y buhay pa. Kasi kung minsan tayo, di ba, pagpatay na yung mahal natin sa buhay, wala na, puro iyak lang. Di ba, kasabihan nga, kung sino yung pinakamalakas humagulgol doon sa taon ng namatay, ang dami raw pagkukulang, ang daming kasalanan, which is true, right? Kaya nga napakaganda po, na habang buhay, sino may mga nanay pa ritong matatandaan na, 80 plus above. Praise God. May 100 pa nga, si Nanay Mary. Praise God. Ipadama, pahalagahan sila habang nabubuhay sila. Para naman pag sila ay pumanaw o gumraduate. Ang masama pa minsan, tayo yung nauunang gumraduate. Kanya-kanya lang ng panahon eh. Pero habang nandyan pa, ipadama na. Don't be like Judas. Sayang. Pagdating na uli, sayang ang lahat ng panahon. Because he feared, natakot itong tao na ito. What else na pwede natin makita? Next slide. Yes. Christianity has responsibility. Huwag natin sasabihin na, okay lang ako, Sunday service lang ako lagi, kasi busy ako for the whole week. Mamamasyal pa kami, may pupuntahan pa kami. Wala namang problema yan eh. Pero tatandaan natin, ang pagiging Kristiyano natin, meron tayong responsibility. Meron tayong responsibilidad sa bawat isa. Ang sabi rito, ang problema, we are able. May ability naman tayo lahat eh. You know, everybody has a gift coming from the Lord. May abilidad ng bawat isa. Pero ang problema, wala tayong availability. And that God is calling us. Sabi ko lagi, huwag kang matakot kapatid. Hindi kayang i-maximize ng Panginoon yung ating abilidad kung wala tayong availability sa kanyang paglilingkod. Wala lahat yan, mababaliwala. So huwag tayong matakot. Ang sabi rito, don't be afraid to serve God. Pabababayin ko ng konti, don't be afraid to share, to give your tithes and offering. Do not hesitate. Pag binigay natin sa Panginoon yan, we were serving the Lord. Consider it is done. Nag-ano ka sa Panginoon. And the last thing that we can see here, do not hesitate to make things right. Ano ibig sabihin? Alam nating mali eh, ginagawa pa natin eh. I-settle natin yan para maayos. Kung meron man dito sa atin, members o hindi man members. Halimbawa, matagal na panahon na kayo hindi kayo kasal pa, nagsasama kayo, you are in living or live-in partner kayo. I would like to encourage each and everyone. Lapit po kayo sa amin. Pwede namin kayo ikasal. Don't hesitate to make things right. Kasi pag nasa tama tayo, nasa tamang path tayo ni Jesus Christ, everything will follow in order, mga kapatid. Lahat po ng bagay mangyayari sa atin, masagana at maganda. We are ready. Ready po ako. Kakampi nyo kami, mga pastor. Hindi nyo kami kalaban. Hindi namin kayo kukondem. Bakit kayo nagsasama? Hindi naman pala kayo kasal. Ang tagal-tagal na. Nagkaanak pa kayo. No. We are here. Kakampi namin kayo. Magkakampi tayo. And we will make things right in a path of what Jesus said sa bawat isa, sa buhay ng bawat isa. Palakpakan natin si Jesus. The third thing. Pangatlo. Yan. Nakita nyo? Number 1, comparison. Number 2 is fear. Laki pa natin ng katamaran. Masakit man marinig talaga, totoo naman. Katamaran, isa sa mga ito, na sakit ng isang mananampalataya. Laziness results to neglected. Hindi niya pinapahalagahan. Yan. Lahat tayo may ministry, right? Pero wag naman tayo maging walsak sa ating ministry. Binigay sa atin yan, may responsibility tayo, may obligasyon tayo dyan, at tupdin natin yan, wag tatamad-tamad. Bakit? Tingnan natin. Ito ang pruweba ko po. Bakit lazy? Sa 26th verse, ang sabi rito, but the master replied, alam mo naman palang ganyan ako eh. You wicked and lazy servant, confirm. Sabi niya, ikaw yung masama at tamad na servant ko. If yun nyo, alam mo naman pala, nag-harvest ako ng crops na hindi ko pinagpagalan, ginagather ko ang lahat yan, ba't di mo ininvest? Verse 27, yes. Why didn't you deposit my money in the bank? At least, I could have gotten some interest on it. Maari nga yung, sabi ko kanina, yung may 5 pinagkatiwalaan, nanggaling na siya rin sa iisa lang eh. Right? O sa 2.
dumaan siya ron sa level ng isa una, tapos pinagkatiwalaan sa dalawa, and then finally, pinagkatiwalaan sa 5. Totoo naman tayo talaga. Sa lahat ng bagay na meron tayo, sa isang maliit na bagay na ipinagkaloob sa atin ng Diyos, kapag ka tayo naging good servant, no? Naging ano tayo, tawag dito, yung naging pinahalagahan natin ng husto yan, yung pinagkaloob sa atin ng Diyos, payayamanin pa niya, dadagdagan at dadagdagan yan. Kaya lagi sinasabi kila Brother Del, huwag kayong masiraan ng loob. Kung ang binigay sa inyong business ni Lord, maliit. Kasi, paano kami bigyan ng malaki kagad? Baka malula ka naman. Ang mahirap pa rito, baka makalimutan mo si Lord sa sobrang malunod ka sa mga pagpapalang ibinuhos niya sa'yo. Kaya ang Lord, napakagaling na teacher talaga sa totoo lang. Anything na meron tayo, possession man natin, material things, mahal natin sa buhay, lahat po yan. Accountable tayo dyan. Good steward, ang gusto ng Panginoon, just like dito sa kwento. Tinignan ko, sabi ko, oo nga, bakit niya binaon? Hindi naman buto yung binigay, pera yung ibinigay. Sana kung butil yung ibinigay sa kanila at itinanim niya, tama siya, mali yung dalawa. Pero this time, pag tinignan natin, di ba, paano naman tutubo yung pera, hindi nga siya butil. Kita ninyo? Wrong application, wrong knowledge dito sa binigyan ng pinagkatiwalaan ng amo niya. Parang tayo, pinagkatiwalaan ka sa maliit na bagay, gamitin mo yan ayon sa sinasabi ng nag-utos sa'yo. And all of us, accountable tayo rito. Ano man ang ibinigay sa atin, pinagkatiwala sa atin ng Panginoon, maliit man yan o malaki, dapat mong pahalagahan. Ibig sabihin, hindi ka pala faithful sa Panginoon kapag ganun ang attitude mo. Whatever things na ibinigay sa atin ng Panginoon, hindi mo pinahalagaan, nineglect mo, you are missing a point that you are faithful to your Lord. Palakpakan natin si Lord. Ang unang step ng unfaithfulness is neglect. Yung hindi mo siya pinahalagahan. Kita ninyo yung, di ba tayo mga Pilipino, pag nakakita ka ng daga, anong gagawin mo? Unang gagawin mo, patayin mo, di ba? Salot kasi yan Nangangain ng kung ano-ano sa bayan, papatayin mo. Pero may isang Amerikano, nakita niya daga, anong ginawa niya? Anong ginawa? Ginawa niyang mascot. Yumaman. Yung may thinking ng Pilipino, di ba? Ginawa niyang mascot yun Yumaman. Meron pang isa. Nako, pag nakakita ng bibe at saka itik, ano masarap sa itik? Ang sarap i-adobo na itong bibe na ito. Tama? Nakita ng Amerikano. Anong ginawa ng Amerikano? May Disneyland. Palakpakan natin. Nakita niyo yung thinking? Hindi niyo na-gets yung point Tahimik kayo Nakita niyo yung thinking? Hingi ka ng hingi sa Panginoon. Lahat na lang sinasabi mo, Lord, gusto ko nito, gusto ko noon. Idea ang binigay sa'yo ng Panginoon. Idea, knowledge ang binigay sa atin ng Panginoon para payamanin natin yan. Nakita natin dito. Still, pag tinin natin, wala na, balik ko Balik mo doon sa laziness. Thinking ng tao ganyan Hingi ka na hingi ng partner sa buhay. Gusto mo kagad asawa, hingin mo. Hindi naman ihuhulog ng langit yung asawa kagad, di ba? Pastor, nasa huling letter G na ako ng bingo. Ano ba yung letter G? 60 years old ka na, wala ka pa asawa. Hingi ka na hingi ng asawa kagad. Bago ka magkaroon ng asawa, di ba? Manligaw ka muna. Manligaw ka. At kapag ka nanliligaw ka na, siguraduhin mo, susunduin mo yun, ihahatid mo. Ganyan dapat ang panliligaw, nanunuyo. Kailangan magka-girlfriend ka muna. Hindi asawa kagad ang hihingin mo. So lahat ng bagay na hinihingi, pero kaya ibigay ng langit sa atin. Sabihin mo sa katabi mo, work it out. Parang wala mga nanliligaw na rito, puro lahat graduate na sa letra ng G ng bingo karda. Lahat yata graduate na. Amen? Finally, pag tinignan natin, di ba, ito ang masarap sa ending ng buhay. Sino excited sa atin, mapunta kagad ng langit? Taas ang kamay. Excited ha? Taas nyo, sige, huwag kayo miyak. Parang wala, mauna na kayo. Walang gusto mauna Pambiro ang gusto mauna sa atin. Pero maganda. Ito pa maganda. Next verse natin, yung 23. Babalik sa 23 verse. Di ba ang sarap? Ako hindi ako excited dahil itong maganda rito. Ang sabi ng Panginoon dito, yung amo niya, excited ako to see Jesus face to face talaga. Yan ang dapat. Kaya nga tayong lahat, haharap tayo according dun sa mga ipinagkatiwala sa atin. Accountable tayo lahat dyan. Totoo yan. Pero dito sa kwento, nakita natin yung isang pinagkatiwalaan, binaon niya, walang nangyari. Kasi may mga dahilan siya. Comparison,
Fear and laziness. Nawa, wag doon tayo mapunta. Pero kapag napunta tayo doon sa 2 talent, 5 talent, etong sasabihin sa atin. Ano sabi niya? The master said, well done, and my good, faithful servant, you have been faithful in handling the small amount, so now I will give you many more responsibility. Kapag nabibigo tayo, subok uli. Nabigo ka. Kasama naman talaga sa buhay yan. Try it again. Try and try. Pag nabigo, kapag natalo ka, sabi rito, laban ulit. Talo laban ulit para sakali manalo. Kapag ka bumagsak ka, bumangon ka uli. Kasi ang Diyos hindi natutulog. Nakikita niya yung effort natin, how we serve God faithfully. Yung katapatan po natin, yung maganda And Jesus, ang Panginoong Jesus ay nai-impress siya sa mga katapatan natin. Yan po, gusto natin ma-impress si Jesus. Hindi lang dahil mabait na tao ka, mabuting tao. Hindi lamang po doon. Ma-impress ang Lord sa atin kapag tayo ay tapat na naglilingkod sa Kanya. Whether you have small, big things na ibinigay sa atin ng Panginoon. Kaya nga magandang goal natin, ako personally, ang goal ko ngayon sa church natin, day by day, San Pedro, ang goal ko ay to bring this church, tayong lahat, you are a member or still not a member, or dati ka ng member, maging partnership tayo ng church na ito. So from membership to partnership, pagka naging partnership ka na, owner ka na rin. Ang Lord Jesus natin, hindi niya sinasabi maging member ka habang panahon. He wants us to be part of His kingdom and to be partner on His kingdom, na kaya tayo binigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos. Ang lahat ng meron ng Panginoong Jesus natin, ipinagkaloob din sa atin because we are all children of God. Di ba ang sarap? Napakasarap po. Hindi ka lang ay member, upo ka lang. No? Paminsan nga natutulog ka sa preaching, binless ka pa rin ng Lord. Kahit natutulog ka kasi magdamag ka pa lang walang tulog, dito ka natulog. Ibig sabihin, biyaya pa rin ng Panginoon yon. Ang maganda sa atin, this church is not only strong because of the members. Right? Kaya in-encourage ko dalhin natin ang church natin into a partnership. Hindi namin kaya mga pastor na mag-isa, itaguyod ito. Tandaan po ninyo. Yes, of course, this church belong to Jesus. Right? Itong church ito, ang head natin si Jesus Christ. We are all partnership. At kapag sinabing partnership tayo ni Jesus, atin lahat tayo nagme-may-ari dito. Yung mga negosyo ninyo, pagka ginawa nyong partnership, business partner si Jesus, hindi po imposible. Baka sa susunod, makita mo lang, Brother Del, nasa mall na yung pwesto ninyo. Palakpakan natin si Lord. Why? Because pagka nakipag-partner tayo kay Jesus Christ, wala pang lugi. Walang talo. Sa tao, pag nakipag-partnership ka, pwede kang dengguin. Pero kang dayain. Right? Ang dami mga ganyan, nadaya sa negosyo. Kasi hindi nila ginawa first and foremost, si Jesus Christ dapat ang partner natin sa business na ito. Ano ang bagay na ating paplanuhin, gaganapin natin sa buhay natin, see to it. Ang Panginoong Jesus ang unang-unang lalapitan natin at sabihin natin sa Kanya, Lord, gusto ko ikaw yung maging partner ko sa buhay. Everything else sa buhay natin nawawala. It is gone. But Jesus, this church, where the love is low, ang naghahari sa ating lahat, pag-ibig ni Kristo Jesus. Let us all bow our head and close our eyes. Father, thank you po for this message na pwede namin makita yung mga sarili namin. Thank you, Lord, for the Holy Spirit to empower us. Encourage mo kami, Lord. Sino kami dito sa tatlong servant? And we know that the fact, Lord, hindi ka nagbibigay sa amin ng mga bagay na hindi po namin kayang gawin. But of course, Lord, you are looking for our faithfulness to you. Even though many times sa buhay namin, unfaithful kami. Pero kayo, Panginoon, nananatili kayo, laging tapat. Hindi nyo kami pinabayaan Ang daming pagkakataon, circumstansya sa buhay namin. Wala kami nakita, ni saglit, na naging unfaithful kayo sa amin, Lord. Kaya, Lord, hangad namin sa oras na ito, ang mensahe ay pwede pong magkaroon ng malaking impact sa mga puso at isipan namin. Let the Holy Spirit lead us, guide us to a greater knowledge of who Jesus is and who Jesus was sa mga personal na buhay namin. Hayaan namin, Lord, na kayo yung malayang kumilos sa mga buhay ng bawat isa. And let your will be done, Lord. At pagharap namin sa inyo, napakasarap marinig namin mula sa inyong bibig, well done, my faithful and good servant. We thank you
We bless your name. We give you always glory and honor. In Jesus' mighty name we pray. Amen.